Opo. Ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Oo. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Oo. Isip-isipin mo yan, Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay, Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ang lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So, yung phone number naka-registro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sila ba? Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, nakikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparangan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may higit na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni-loans magmula noong October 24 hanggang October 29. So talaga palang So, ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta
bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oo. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Oo, ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pakibayuhin. Binubus So, naman umabot sila, no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang gastos ay ganun karami. Para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pa rin, iba't ibang lugar sila, no? Ibubus nilang lahat, mamalak kahit pa So, paano. gumagasta sila talaga. So, Oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila doon sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Eh kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November nga. November 14 ngayon, tamang-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Oo. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, Di natapos tayo ngayon doon sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. Opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pantakip din. Oo. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po ay para sa bansa, kung tayo po ay para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya. Pero ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya ngayon po yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon ng notaryo siya. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan at itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa, ay maaari din papanagutin. Isip-isipin. Mga abogado ito sana, na nagsasalita Mga abogado? Mga abogado rin po Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi na. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Diba? Pati yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang
pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. O, paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun, ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. O, paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n ka. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. May palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Kasi hindi ko alam kung gano'n kakapal yung ano niya, yung isang libro eh. Yan. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness yung ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang, Biskaya. Kasama yun yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Di ba? Panglima. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yun, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin doon sa mga naunang testigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pag samasamahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino, ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat, meron nga yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, yan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaign sin eh. Panlilin lang na tuwiran at deliberate na panlilin lang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Ay dapat maano yan, talaga malaman sa lalong madaling panahon, baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers, kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako, nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala. Nakadamis. Totoo, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment, baka yung mga comment na yun, troll din yun eh. Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, yung mga kanilang identity hindi makilala. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, Kaya gano'n na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Yung mga taong ito, nagsama-sama sila para sa gano'n, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa binanggit niya si Congressman Eric Yap. Nakita niya siya, nagdala ng pera ron. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Hindi ba pinakamaganda ron, tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O yarap mo.
Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Opo. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay, kung totoo o hindi, yung nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa. Ito yung pinakahuli ngayon. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. Kasi talagang matindi yung kanyang matindi ang kanyang pahayag at very credible. He has nothing to gain, he has everything to lose. Ito ang pinakamabigat na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan.